Sabi diyan, magpuyat kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Dito natin makikita mga kapatid na sinasabi ng ating pamagat, be ready, Jesus is coming. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoon ay babalik sa atin? Mga kapatid, Jesus is coming. Ito yung isang bagay mga kapatid na pinangako niya na babalik siya. Amen? Na isasama tayo ng ating Panginoon sa pagbabalik niya. Lahat na naglilingkod sa Panginoon, isasama niya kung saan siya naghahari. Mga kapatid, kundi sa langit, mga kapatid, lahat tayo, mga kapatid, sinasabi ng Biblia, dapat naging handa tayo. Sabi dito, mga puyat kayo. Nga kayo, ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin bilang isang Kristiyano, mga puyat tayo. Ito yung isang bagay na kailangan natin i-secure sa sarili natin na ang dapat natin pagkakapuyatan yung ikabuluhan. Amen, mga kapatid. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kasi kung alam natin na babalik ang Panginoon, dapat nakitaan tayo ng ating Panginoon na handa tayo sa pagbabalik niya. Amen, mga kapatid. Tatandaan natin, hindi natin alam ang bawat oras at minuto, tama? Mga kapatid, tatandaan natin, kapag buwas ang Panginoon ay bumalik sa atin at hindi tayo handa, hindi tayo makakasama. Amen? Mga kapatid, hindi tayo makakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon kung hindi tayo ready. Kaya sinasabi ng ating pamagat, kailangan natin maging ready, mga kapatid. Maganda tayo. Bakit kailangan natin maganda? Kasi alam natin na may babalik. Amen? Amen? Alam natin ang Panginoong Jesucristo babalik sa atin. Amen? Babalik ang Panginoon dahil merong mga tao siyang pinangakuan. Amen? Sino yun? Sino yung pinakakuha ng Panginoon na kailangan natin siyang hintayin at pinakakuha ng Panginoon na babalik siya, kundi tayo na nananatili sa turo ng mga apostol. Amen. Nananatili sa aral ng Panginoon. Mga kapatid, tatandaan nyo mga kapatid, dito sa atin, minsan hindi natin, ito po reminders lang mga kapatid sa bawat isa sa atin. Yung tatalakayin natin ngayon, hindi naman ito para yung iba sa atin, alam natin, hindi para saktan ng kalooban, hindi ganun mga kapatid. Kumbaga, i-remind tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na kailangan pag Kristiyano ka, dapat handa ka. Amen? Sabi dito sa Matthew 25 verse 1 to 13. Kung meron po kayong Biblia, basahin po natin. Sabi dito, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Sabi niyan, at ang 5 sa kanila mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Dadapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, na kasama ang kanilang mga ilawan. Samantala, nagtatagal nga ang mga kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangatulog. Dadapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayon nagsibangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Dadapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyong magsiparito muna kayo sa bibili at magsibili mo kayo ng ganang inyo. At samantalay sila nagsisiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilipat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami.
Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Sabi dito, for the last verse, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Mga kapatid, dito natin makikita, alam ko mga kapatid, itong talata na to ay matagal na natin narinig, tama? May yung iba nanggaling na sa mga pastor, yung iba sa lahat ng nangangaral, mga kapatid, napakinggan na natin to. Pero ito yung isang bagay, mga kapatid, na pagbubulay-bulayan natin sa araw na ito, mga kapatid, na kailangan natin bilang isang Kristiyano na maganda tayo, mga kapatid. At sabi dyan, ito yung pag-aaralan natin, 10 virgins, mga kapatid, na dyan ay kasama dyan, mga kapatid, ang 5 foolish, amen, and 5 wise. Mga kapatid, dyan natin makikita yung mangmang, 5 mangmang, at 5 matatalino. Ito po yung ano nito na topic natin today, mga kapatid. Sabi dyan, mga kapatid, sabi dyan, kung sabi dito sa 1, kung magkagayon ay makatutulad ang karya ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Mga kapatid, ito yung sinasabi na the 10 virgins symbolize believers of member of the church awaiting Christ's return. Mga kapatid, ito yung sinasabi niya, mga kapatid, na yung 10 virgin ang nagsisimbolo, mga kapatid, na ito yung mga yung nananampalataya, yung mga membro ng church, mga kapatid, na sinasabi diyan, nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yun po yung inalintulad, mga kapatid, sa 10 virgin, mga kapatid. Yan yung isang bagay ang inaano nila diyan, mga kapatid. And then sabi diyan, mga kapatid, kasintahang lalaki, ito yung the bridegroom. Ito yung isang bagay, mga kapatid, the bridegroom symbolize Jesus and meeting the bridegroom. Ito yung sinasabi, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ang bridegroom na babalik, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Dito natin makikita na ang Panginoon ay babalik sa lahat na naglilingkod sa Kanya. Amen? Lahat po ba tayo naglilingkod? Amen. Lahat tayo, mga kapatid. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na sabi diyan, at ang 5 sa kanila ay may mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. Ito, dito natin makikita yung sarili natin, mga kapatid. Kung alin dito tayo, mga kapatid, sa mga taong ito, na isa ba tayong sa mangmang? Ibig sabihin kasi ng mangmang, mga kapatid, unwise, yung parang, kung ano yun natin, hindi matalino. Parang ganun, yung pinakamababaw para maano natin. Hindi matalino, bags yung wise, mga kapatid, ito yung mga matatalino. Sabi niya, mga kapatid, may 5. Dito natin masusukat ang ating sarili. Dito natin makikita kung alin tayo dito. Mga kapatid, tayo ba isang foolish? Isa tayo sa miyembro ng foolish? O isa tayo sa 5 na wise, mga kapatid, na matatalino? Sabi niya, patuloy tayo, babasahin natin ang Biblia, mga kapatid. Sabi dito, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Dadapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, na kasama ng kanilang mga ilawan. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na sinasabi dito, na ang mga mangmang ay hindi nagdala ng extra. Hindi sila nagdala ng extra langis. Kumbaga tayo, sometimes, dito tayo mag-focus sa mangmang. Sabi dito, hindi sila masyado nagdala ng langis, mga kapatid. Tayo bilang isang Kristiyano na tao ng Panginoon, sometimes ganun tayo. Amen? Sometimes dumadating tayo sa part na hindi tayo ready. Sometimes hindi tayo handa sa mga bagay na kailangan ipagawa ng Panginoon. Sometimes bilang isang Kristiyano, mga kapatid, nakakalimutan natin na may tungkulin tayo sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, minsan na ito yung nagiging sitwasyon natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, na nakikita natin yung isang bagay, mga kapatid, sa sarili natin. Minsan hindi mo ginagawa ang bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Bakit? Kasi minsan natatakot tayo. Amen? Minsan mas pinipili natin i-focus ang sarili natin sa ibang bagay kaysa gawin yung mga dapat ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi minsan ganun tayo eh. Minsan iniisip natin, eto kasi common na dyan eh, minsan busy. Kaya minsan nakakalimutan natin.
Minsan iniisip natin na busy tayo, busy ako sa mga labahin ko, busy ako sa mga trabaho ko, busy ako sa lahat ng bagay. Kasi ito yung isang bagay mga kapatid. Sabi niya sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Dapat tayo, gayahin natin to mga kapatid, yung mga matatalino sabi diyan, dadapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, nakasama ng kanilang mga ilawan. Ito yung isang bagay mga kapatid, dapat tayo bilang isang Kristiyano, dapat ang gagawin natin, dapat lagi tayong always ready. Mga kapatid, lagi dapat tayong handa sa anong pamamaraan. Sa bawat sabak natin, hindi natin alam kung sino makakabangga natin, kung sino kakaharapin natin. Tatandaan natin, ito yung isang bagay mga kapatid na kailangan bilang isang Kristiyano sa oras na lumabang ka, dapat lagi kang may panlaban. Mga kapatid, dapat alam mo sa sarili mo mga kapatid na handa akong tumayo. Kasama ko ang Panginoon. Ganun mga kapatid, kasi kung iisipin natin, kung hindi tayo magiging handa sa lahat ng pagkakataon, tayo yung isang bagay mga kapatid na mahihirapan pagdating ng Panginoon, na baka hindi tayo, imbis na kasama tayo ng Panginoon sa langit, hindi tayo makasama. Bakit? Hindi tayo ready. Hindi tayo ready. Kaya nga tayo nandito sa loob ng simbahan mga kapatid, kasi to prepare mga kapatid ang bawat isa sa atin. Nire-ready natin yung ating sarili patungo sa langit. Amen? Kasi mga kapatid, kung hindi natin nakikita ang sarili natin na hindi handa, it's a time mga kapatid na kailangan mo na maganda. Amen. Mga kapatid, kung hindi tayo magiging handa sa panahon natin ngayon, baka isa tayo sa maiiwan sa pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, kaya ito isang bagay mga kapatid na sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, ready ako. Anytime kapag bumalik ka, gaano tayo nakakasigurado? Amen? Kung isipin natin, ilalagay natin sa ating kaisipan ngayon mga kapatid, nasasabihin mo kapag ang Panginoon dumating mga kapatid, kaya pa natin sabihin, Lord, sa pagbabalik mo, handa na ako ngayon. Hindi natin masasabi. Amen? Hindi natin masasabi. Bakit hindi natin masasabi mga kapatid? Kasi alam natin may kakulangan pa tayo. Amen? Kaya tayo mga kapatid, kaya nandito tayo sa bahay ng Panginoon. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo may pagkukulang. Pero it's a time mga kapatid na ayusin natin ang lakad natin sa Panginoon. Hallelujah. Amen mga kapatid. Maging handa tayo mga kapatid. Sabi yan, kung ano natin, sabi yan, the lamps of and oil, the lamps represent believers' faith or testimony, while the oil symbolize the Holy Spirit, which keep the faith alive and essential for spiritual preparedness. Ito yung oil mga kapatid na nagsisimbolize mga kapatid na yung Holy Ghost mga kapatid na kailangan tayo sa pagbabalik ng Panginoon, dapat napupuspos tayo ng Espiritu Santo mga kapatid. Ito yung isang bagay habang ginagawa ko to mga kapatid, ako yung unang-unang tinatamaan. Bakit mga kapatid? Dapat tayo bilang isang Kristiyano, dapat nare-receive natin ang banal na Holy Ghost mga kapatid. Dapat pinipilit natin palang kunin sa Panginoon ang Holy Ghost mga kapatid. Huwag kang papayag na uuwi tayo sa araw na ito na hindi tayo napupuspos ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Yun ang kailangan natin para kapag once dumating ang Panginoon, ready ka. Kaya mga kapatid, ito yung isang bagay mga kapatid na kailangan natin, na kailangan sa araw na ito mga kapatid. Kung hindi natin makuha ngayon, sikapin natin next week. Kung hindi natin makuha next week, sikapin pa rin natin. Kasi mga kapatid, may perfect timing ang Panginoon sa pagbibigay ng Holy Ghost. Amen. Hindi yan nakukuha na, Lord, ibigay mo na sa akin yan. Hindi ganun. Dapat ang iniisip mo, Lord, unang-una kasi tinitignan ng Panginoon sa ganyan puso. Kung kaano kalinis. Amen? Kaya tayo bilang isang Kristiyano mga kapatid, dapat ito yung bagay na kailangan natin gawin araw-araw mga kapatid. Isipin natin. Kasi anytime pwede ka ma-receive ng Holy Ghost Tama? Amen. Hindi lang dito sa church. Amen? Maaring nagpe-pray ka, maaring nasa bahay ka, marahil kung ikaw lagi ka nag-worship pagkatapos mong magtrabaho, nag-worship ka sa Panginoon, doon mararamdaman mo ang Panginoon. Hindi lang kasi siya nandito mga kapatid. Ang Panginoon ay laging nasa lahat ng dako.
Huwag natin i-stick sa sarili natin, nandito lang ang Diyos. Ang Diyos ay laging kasama mo kung saan tayo nandito. Amen? Mga kapatid, ayan yung isang bagay mga kapatid na kailangan natin gawin. Sikapin natin na makareceive tayo ng banal na Holy Ghost. Banal na Espiritu Santo. Alam niyo mga kapatid, napakasarap sa piling na ma-receive mo yan. Amen? Lahat tayo naka-receive, tama? Na-receive tayo. Yung tipong hanggang sa kalooban. Amen? Yung puno-puno ka ng problema dahil naka-receive ka ng banal na Espiritu Santo, alam mo yung tipong parang wala kang problema. Bakit? Because of comfort. Amen? Kino-comfort tayo ng Holy Ghost. Sa oras na namumroblema ka, sa oras na may pagsubok ka, ang Holy Ghost nandyan para i-remind ka, anak, nandito. Amen, mga kapatid. Kaya ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan nating gawin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat iyan, yung tulad natin ito, mga kapatid, yung oil na dala ng matatalino ng mangmang, mga kapatid, sa pamamagitan, mga kapatid, ng banal na Holy Ghost, mga kapatid. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin na sikapin na makuha natin. Tuloy tayo. Samantala, nagtatagal. Sabi dito, samantala nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangaantok silang lahat at nangatutulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na yung panahon na to, natutulog sila. Nakatulog sila dahil nga siguro, hindi natin alam kung malayo yung pinuntahan nila. Kasi yung lamp kasi na sinasabi dito, lampara, nakakita na po ba kayo ng lampara? Mga kapatid, nakakita na kayo? Ayun mga kapatid, alam ko, dati naman tayo, wala naman tayo kuryente dati. Nung panahon kasi namin, lalo si Brad James, kuhanin natin. Yung panahon talaga nung sinahuna, lampara talaga meron sila dati. Mga kapatid. Kaya dito natin makikita, sabi niya, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahan lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin. Ito yung time, mga kapatid, na sama-sama sila noong panahon na yon. Pero dumating yung time, nangatulog sila. Yung nangatulog sila, merong isang lalaki na sumigaw. Ang sabi niya, mga kapatid, na narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin. Ito na yung isang bagay, mga kapatid, na sinabi ng Biblia, nang nagkagayon, nagsipagbangon ang lahat ng dalagang yaon, at pinagigi ang kanilang mga ilawan. Ito, pinailaw nila, mga kapatid. Nung parating na ang kasintahang lalaki o bridegroom, ito yung sila yung nagsitayo. Then, ang ginawa nila, mga kapatid, pinaasin din nila yung pagiging. Pinagigi. Yung ibig sabihin, sinindihan nila yung lampara nila, mga kapatid. Binuhay nila, mga kapatid, sa pamamagitan, mga kapatid, ng ng langis, mga kapatid, ng apoy, mga kapatid. Yan. Sabi diyan, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Ito, isang bagay, sabi diyan, datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa mga nangabibili at magsibili kayo ng ganang sa inyo. Ito sometimes, mga kapatid, dito natin makikita na sabi dyan, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Dito natin mapapansin, mga kapatid, na kapag once na hindi ka prepare, hindi tayo naganda. Mga kapatid, although sabihin natin, kapatiran natin yan. Pero kung ikaw, hindi naman kasi yung kapatiran natin yung magliligtas sa atin eh. Dapat yung sarili natin, mga kapatid, isinisecure natin na ligtas tayo. Mga kapatid, ito yung isang bagay, mga kapatid, na iisipin natin sa sarili natin na kapag once na tayo nangangaral sa labas, pero sinasabi natin na kailangan natin maligtas, pero ikaw hindi ligtas. Dapat kailangan, kung ikaw nangangaral sa labas, dapat siguraduhin natin din sa sarili natin na ligtas din tayo. Dapat ready tayo, mga kapatid. Ito yung isang bagay na hindi sila nag-ready, hindi sila nag-prepare, mga kapatid. Ano nangyari sa kanila, mga kapatid? Nangamatay ang kanilang mga ilawan. Kumbaga, hindi na nagsinti. Kung iisipin natin, kung tulad natin to sa mga wala sa Panginoon, mga kapatid. Kung iisipin natin, sometimes tayo bilang isang tao,
na hindi naghahanda, ano nangyayari sa atin? Una, nagkakamali ka. Pangalawa, nahihirapan ka. Pangatlo, nai-stress ka. Bakit? Hindi tayo ready. Hindi nila naisip, mga kapatid, kung sino yung bridegroom na kanilang kikitain, na kanilang makakasama. Ito yung isang bagay na kailangan natin maisip sa ating sarili, mga kapatid, na kailangan bilang isang Kristiyano tayo, dapat alam natin kung ano dapat yung ihahanda natin. Amen. Para sa oras na bumalik ang Panginoon, isa tayo sa makasama. Amen. Isa tayo sa sasabihan ng Panginoon na, well done and faithful servant. Yun yung isang masarap marinig sa pandinig. Tama? Mismo ang Diyos ang nagsalita sa atin. Diyos mismo ang nagsabi. Mga kapatid, yun yung pinakamasarap, mga kapatid, na marinig sa bawat tinga natin, mga kapatid. Eto pa, sabi diyan, datapwat nagsisagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganap sa inyo. Dito natin makikita na kahit sila, mga kapatid, alam naman natin yung 10 virgin, magkakasama sila dyan. Amen. Pero dito natin makikita na kailangan sa oras na ikaw ay naghahanda, dapat full. Dapat alam mo lahat ang dala mo. Alam mo dapat yung mga weapon mo. Alam mo dapat yung mga bagay, mga kapatid, na kailangan mong dalhin. Kasi mga kapatid, tignan natin dito, o dito natin makikita, yung hindi sila nag-prepare, mga kapatid, iisipin ninyo, bumalik pa sila. Bumalik pa sila. Kasi dapat ganito tayo eh. Dapat kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun dapat yung ginagawa natin. Kaya hindi kagaya ng mga bagay na to na narinig natin na sila, bago sila pumunta, hindi sapat. Hindi sapat yung dala nila ng is. Then ano nangyari? Nagdoble-doble yung kanilang pagod. Bakit? Nanggaling na sila, bumalik pa sila. Tama? Kaya dapat tayo bilang isang Kristiyano, bilang anak ng ating Panginoon, dapat alam natin yung gagawin natin. Amen. Amen, mga kapatid. Tuloy po tayo, mga kapatid. Sabi diyan, at samantala sila nagsisiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintaang lalaki. At ang mga nahanda ay nagsipasok kasama niya sa piging ng kasalan. At inilapat ang pintuan. Then, dumating yung time, mga kapatid, yun nga, na nakasalubong na nila, nakasama na nila, mga kapatid, ang kasintahan lalaki. Nung time na yan, mga kapatid, naganda sila, ay sinasabi, nagsipasok na kasama sa piging ng kasalan. Ito, sabi diyan, at nilapat ang pintuan. Sabi diyan, tuloy tayo, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga, nagsisipagsabi, Panginoon, buksan mo kami. Hindi niyo po napansin, ito yung isang bagay na pinag-aaralan natin. Kung ibalik tayo sa Old Testament, parang kaming tulad siya na kay Noah. Naalala niyo? Mga kapatid, yung kay Noah, kasi ito yung isang bagay na si Noah nang-aral sa mga tao na magkakaroon ng baha. Tama? Nung time na to, nung panahon si Noah na gano'n, nang-aral ng gano'n, ano nangyari kay Noah? Pinagtawanan, pinagsabihan pa ng baliw. Amen, mga kapatid. Kung iisipin natin, sometimes yung tao sa panahon na yun, hindi naniniwala kay Noah. Pero dumating yung time, mga kapatid, dito na napatunayan ng bawat isa na kasama ni Noah, na kasama na pinangaralan ni Noah, dumating yung time na nagsisirin sila. Ano sinabi? Parang ganito rin yung sinabi. Ganito rin. Sabi diyan, mga kapatid, kung tulad na nito kay Noah, sabi niya, Panginoon, pagbuksan mo kami. Yung time na nagsisigaw ang mga tao sa labas ng arko, ano nangyari? Ganon din. Panginoon, pagbuksan mo kami. Kasi mga kapatid, yung time ni Noah, kung iisipin natin sa panahon nito, ganon na nangyari. Dahil sa hindi sila naniwala, na dahil sa hindi sila naganda, mga kapatid, naiwan sila. Tayo, papayag ba tayo maiwan? Yung tipong ligtas na tayo, nasa panahon na tayo ng kaligtasan, tapos isa pa tayo sa naiwan. Yung tipong nandito ka na, narami ka ng dugon, pawis na pinuhunan, tapos iiwanan mo pa ang paglilingkod sa Panginoon. Yung tipong ang dami mo ng luha,
Ang dami mong pagod na sinacrifice tapos tatalikod ka sa Panginoon. Useless mga kapatid. Kung tayo sa panahon natin ngayon na alam natin na babalik ang Panginoon, doon pa tayo mag-iisip sumuko mga kapatid. Huwag natin isipin na sa panahon na ito yung time ng pagsuko. No, mga kapatid. Ito dapat mga kapatid, yung panahon mga kapatid, para lalong magsipag sa Panginoon, na mas lalong gumawa sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi natin alam kung kailan anong oras at panahon darating ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ready po ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Wow. Praise the Lord. Ayan mga kapatid, sabi dito, tuloy tayo. Datapot, sumagot siya at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakilala. Ito rin yung isang bagay na napaisip din ako mga kapatid. Alam niyo yung nagpapalayas ng demonyo? Panginoon, nagpagaling din kami Kung ano natin, kung pag-aaralan natin, parang kawin din to. Maraming tao na nangaral, mga kapatid, na napalayas ng demonyo. Ano sinagot ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Kaya mga kapatid, tayo mga kapatid bilang isang Kristiyano, dapat isecure natin ang bawat sarili natin. Dapat nakikita natin ang sarili natin mga kapatid, kung nasaan estado na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, kung anong dapat natin idagdag pa sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi mga kapatid, hindi natin alam kung anong oras pabalik ang ating Panginoon. Hindi mo alam ang oras mga kapatid, kung hanggang kailan ka maglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggang may oras tayo sa Panginoon, dapat ito isang bagay mga kapatid na kailangan mo nang umapit, na kailangan mo bumitaw sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi tinitignan natin in the future mga kapatid, na magkakasama tayo ng ating Panginoon, na darating yung time na nasa langit tayo, magkakamaya tayo na sabihin natin, oh brother, nandito ka, sister, nandito ka. Kasi mga kapatid, mahirap at masakit na makita natin yung kapatid natin hindi nakasama. Bakit? Kasi baka may kulang tayo. Baka wala tayong ginawa. Pero sa panahon natin ngayon mga kapatid, nakikita natin sa bawat isa natin, talagang nire-reach out natin yung mga kapatid natin. Bakit? Kasi alam natin kung gaano kahirap sa impyerno mga kapatid. Kaya tayo nagdodoble effort mga kapatid. Yung mga pagod natin sa pag-outreach, mag-reach out mga kapatid. Balang araw tayo rin ang mag-claim sa Panginoon mga kapatid. Darating yung time mga kapatid na sasabihin ng Panginoon, yung reward mo. Amen. Kukunin natin. Wow. Yung reward yung inatay natin. Pag nasa langit na tayo, may reward tayo. Wow. Kaya hindi sayang ang pagod mo kapatid. Hindi sayang yung effort mo. Hindi sayang yung paggastos mo. Wala sayang lang mga kapatid sa lahat ng pinagagawa natin para sa Panginoon. Bakit? Kasi kung nakikita natin, nanghihinayan tayo sa mga ginagastos natin, tandaan mo, Diyos ang nagbigay sa inan. Kung iniisip mo, napapagod ka, Diyos din nagbigay sa iyo ng kalakasan. Amen? Kung iniisip mo, napapagod ka, lahat tayo napapagod din. Tao lang tayo. Napapagod tayo, pero mas naiintindihan ka ng Panginoon. Kapag pagod ka, lumalapit ka sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bakit naiintindihan tayo ng Panginoon? Ramdam niya kasi tayo. Naiintindihan niya tayo. Amen. Amen. Wala ka ng ibang kakampi dito sa panahon natin. Hindi ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang Panginoon, ang tanging sandigan natin. Ang Panginoon ang tanging kakampi natin. Mga kapatid, tuloy tayo mga kapatid. Sabi diyan, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sabi diyan, datapot sumagot siya at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakakilala. Sabi diyan, kuhanin natin, ito yung pinakadulo na verse mga kapatid.
Sabi dito, tadapat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakakilala. Last verse, mga puyat kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Dito natin makikita mga kapatid, kung babasahin natin by chapter, kung iisipin natin, nagpaalala na siya ng una. Saan? Sa chapter ng 24. Then inulit niya mga kapatid sa 25 na kailangan tayo bilang isang Kristiyano, dapat tanda tayo sa lahat ng dapat natin gagawin sa Panginoon. Dapat ang alam natin sa sarili natin, kapag luwas sa tayo, nangagpuyat tayo, dapat may kabuluhan mga kapatid, sapagkat hindi na nalalaman ng bawat isa sa atin kung kailan darating ang Panginoon. Kung alam mo sa sarili mo mga kapatid, ang babalik ang Panginoon, babalik siya. Kung alam mo sa sarili mo mga kapatid na nahihirap ka, ang Panginoon ang babalik para iligtas ka. Mga kapatid, ito yung isang bagay. Ito yung learning mga kapatid na makukuha natin sa 5 foolish and 5 wise. Mga kapatid, una mga kapatid, sa foolish tayo mga kapatid, una, hindi sila handa. Amen? Tama? Hindi sila naging prepared. Amen? Nangyari sa kanila mga kapatid sa time na to, alam naman natin na kulang. Sabi diyan, hindi sapat. Pangalawa, hindi sapat ang oil nila. Pangatlo, hindi sila nakapasok sa piging ng kasalan. Ng kasal, mga kapatid. Dito naman sa 5 wise, mga kapatid, ang learning na makukuha natin sa kanila, una, naging handa sila. Amen? Pangalawa, nakasama nila ang bridegroom. Pangatlo, naligtas sila. Diyan yung isang bagay mga kapatid, na kapag once nakaganda ka sa Panginoon, kaligtasan ng kapalit. Amen. Kapag once naging prepare ka, kaligtasan ng kapalit. Kapag once na nakatayo ka sa Panginoon, kaligtasan ng kapalit. Kapag once na humawa ka sa pananampalataya na meron ka, kaligtasan ng maging kapalit. Tinatandaan mo kapatid, mahirap maging Kristiyano, pero mas mahirap kung hindi tayo makasama sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Mahal natin ang Panginoon. Amen. Mahal natin ang Panginoon. For the conclusion mga kapatid, sabi dito sa Revelation 21 verse 4, sabi dito, at paparahirin niya ang bawat luwas sa kanilang mga mata. Wow. At hindi magkakaroon ng kamatayan, hindi magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananabitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang. Wow! Ito yung isang bagay na kapag was na tayo ay isa sa naganda sa Panginoon. At sabi nila, sabi ng Biblia mga kapatid, kung napapagod ka at punong-puno ka ng pag-iyak lagi, kung iisipin mo sa langit, hindi ka naluluwa. Kung iisipin natin sa langit, walang hirap. Kung dito, puro tayo trabaho, puro tayo nai-stress, puro tayo nadidepress, puro tayo nahihirapan. Pagdating sa langit, mga kapatid, wala ka nang iisipin hirap, wala ka nang iisipin na alalahanin sa buhay. Tatandaan mo, kapatid, kapag once na nasa langit ka, kapayapaan na makakamit natin sa Panginoon. Tatandaan mo, kapag nasa langit ka, hindi ka naluluwa. Mga kapatid, alam natin ang hirap sa impyerno, pero kung iisipin mo, kapatid, huwag natin pangarapin ang impyerno. Pangarapin natin si Jesus. Amen. I am the way, and the truth, and the life. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo tumayo at purihin natin ang ating Panginoon.